Biyahe ni Pangulong Marcos sa Russia. Ano ang dapat mong malaman? Magandang araw, mga kababayan. Ngayong Hunyo 2026, isang mahalagang international engagement ang nakatakdang gawin ng ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito ay isang biyahe na may malaking implikasyon sa posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang usapin. Pupunta ang Pangulo sa Kazan, Russia, mula Hunyo 17 hanggang Hunyo 18, 2026 para dumalo sa Association of Southeast Asian Nations Russia Commemorative Summit. Ito ay isang espesyal na pagtitipon na ginaganap bilang paggunita sa ika-35 anniversary ng relasyong ASEAN-Russia. Isang milestone sa kanilang ugnayan bilang mga kapangyarihang rehiyonal at pandaigdig. Ang summit na ito ay hindi lamang isang ordinaryong pagpupulong. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, ang Pilipinas ang siyang mangunguna sa mga talakayan at pagsusuri ng relasyon ng ASEAN at Russia. Kasama na ang mga susunod na hakbang para lalong palalimin at palawakin ang kooperasyon. Ano ang layunin ng pagdalo ni Pangulong Marcos? Una, itaguyod ang matibay na pakikipag-ugnayan ng ASEAN at Russia sa iba't ibang aspekto. Hindi lamang politikal, kundi pati na rin pang-ekonomiya, pangagham, teknolohiya, at kultura. Ayon sa mga ulat, tatalakayin sa summit ang mga usapin tulad ng kalakalan, pamumuhunan, agrikultura, enerhiya, edukasyon, at digital na kooperasyon na makakatulong sa pagunlad ng rehiyon at ng Pilipinas. Bilang ASEAN Chair, ang Pilipinas ang magpapakita kung paano lalago ang ugnayan ng ASEAN sa Russia at kung paano maaring magtulungan ng dalawang partido sa mga larangan na magsisilbing mutual benefit para sa mamamayan ng mga bansa. Sa mukha ng mga bagong geopolitical na hamon at pagbabago sa pandaigdigang kalakalan at seguridad, mahalaga ang papel na maaaring gampanan ng mga ASEAN member states, kasama ang Pilipinas, sa pagbuo ng mas inklusibo at balanseng ugnayan kasama ang iba pang bansa sa mundo. Isa pang interes ng summit ay ang posibleng pagkikita o pag-uusap ni Pangulong Marcos kay Russian President Vladimir Putin. Ayon sa ilang sources, inaasahang magsasagawa sila ng pagpupulong sa Kazan, ngunit hindi pa kumpirmado kung magkakaroon ng opisyal na bilateral talks sa pagitan ng dalawang pinuno habang naroroon si Pangulo Marcos. Ang pagdalo ng Pilipinas sa ganitong uri ng internasyonal na pagpupulong ay nagpapakita ng aktibong papel ng bansa sa mga usapin ng rehiyon at mundo, lalo na ngayon na ang Pilipinas ang chair ng ASEAN para sa taong 2026. Sa kabuuan, ang biyahe iyan ay hindi lamang simpleng representasyon, kundi isang pagkakataon upang mas mapalakas ang regional cooperation, diplomacy, at mga oportunidad para sa economic growth ng bansa. Bukod sa mga pagdaos ng summit at mga diskusyon, ang pag-uusap ng mga leader mula sa iba't ibang bansa ay maaaring magbigay daan sa mga bagong kasunduang pang-ekonomiya at mga programang tutulong sa mga mamamayang ASEAN. Halimbawa, ang pagpapalawak ng access sa merkado, pagpapasimple ng mga patakaran para sa negosyo at pamumuhunan, at mga proyektong pang-infrastructure na makakatulong sa pag-angat ng kabuhayan. Mahalaga ring tandaan na ang ASEAN-Russia Commemorative Summit ay bahagi ng mas malawak na ugnayan ng ASEAN sa iba't ibang dialogue partners, pangunahin ng mga bansang tulad ng Japan, China, United States, at now Russia bilang isang aktibong kasosyo. Ang mga ganitong pulong ay pundasyon ng multilateralisasyon at kolektibong solusyon sa mga global challenges gaya ng seguridad sa enerhiya, pagbabago ng klima at ekonomiya. Sa kanyang pag-alis patungong Russia, inaasahang dadalawin din ni Pangulong Marcos ang iba pang mga isyong may kinalaman sa bilateral at multilateral na interes ng Pilipinas at kung paano pa mapapalago ang mga ugnayang ito sa hinaharap.
Sa madaling sabi, ang biyahe ng Pangulo sa Kazan, Russia ngayong Hunyo 17 hanggang 18, 2026 ay hindi lamang isang ordinaryong working visit. Ito ay isang makabuluhang hakbang para sa pagpapalakas ng relasyon ng ASEAN at Rusya at para sa posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang larangan. Isang pagkakataon para itaguyod ang pakikipagtulungan, pag-unawa at pagtutulungan sa mga usapin na may direktang epekto sa ating bansa at sa buong rehiyon. Thank you for watching.